ngayon, mga kababayan, eh, di ba sabi ko naman sa inyo, na itong mga Sibak and Blues na ito ay isa lamang drama-rama 101, right? So ngayon, may mga nag-forward na nga ng mga resignation, courtesy resignation, itong mga Jutang Ginimes. Tapos i-retain din. So you know what, actually it's pointless naman na isa-isahin natin para sa akin, 'di ba? Dahil tayo dito ay ang ating vlog is more on komentaryo. Alright? Komentaryo at mga expose ng kanilang mga kasamaan laban sa inyong mga palangga, laban sa mga Pilipino saang sulok man sa mundo. So nakita ninyo, 'di ba? Hindi ba nagkamali lahat tayo? Okay? Ang kajutahan ng Bangag Marcos Jr. na ito. So pero unahin natin dahil importante ninyong malaman ng sinabi ni Attorney Kaufman ngayong araw, May 24, 2025. Na kung saan sinasabi niya na sa ngayon ay maayos naman ang sitwasyon o kalagayan ni Pangulong Duterte. So ang tanong natin, hanggang kailan natin titiisin ng ating Pangulo for almost what? More than 2 months. March, April, yeah. Like 70 plus something days. More than 2 months na nilang illegal na kinidnap ang Pangulong Duterte. At ito ang nangidnap, paulit-ulitin natin, ay ang gobyerno ni Marcos Jr. at ang kanyang mga kasabwat. Alright? Sinabi ni Attorney Kaufman, mga kababayan, doon sa interview niya with SMNI and with Alvin, alright? Salamat naman at ang SMNI nandyan lagi, sa The Hague. At itong mga palangga natin, sila Alvin na mga independent, vlogger siya naghatid sa atin ng information. O kita nyo, ang mga mainstream media, wala na. Nilamo na sila ng what? Wala na silang correspondence doon. So takot ayaw na yata nilang gumasos. But anyway, so ayon kay Attorney Kaufman, mga kababayan, ang totoong umuusig, okay, kay Pangulong Duterte, okay, dito ay ang nasa Maynila. Yun ang sinabi niya, ay ang gobyerno ni Bangag Jr. According to Kaufman, sa ating pananalita ay siya talaga yung nagtapon o nagpagkanulo kay Pangulong Duterte sa The Hague. Alright? Ngayon, ang sabi pa ay ginamit niya ang Office of the Prosecutor, okay, sa The Hague, para sa kampanya noong nakaraang election. Ulit-ulitin natin, bago pa itong pinakidnap o pinagkanulo, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ay inalay, di ba, ipinagkanulo ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte sa mga naglalaway na banyaga dahil sa kanyang pampolitikang interes. Di ba? Ngayon, yan yung sinasabi ni Attorney Kaufman. Ngayon, mga palangga, at doon ay tinanong si Attorney Kaufman, si Mr. Kaufman tungkol sa sanction na ginawa ng gobyerno ng Amerika, ni President Trump, doon sa kanilang chief prosecutor na si Karim. Diba? Remember that? Inulat natin yan sa inyo. Nung nakaraan, so ngayon, sinabi niya na wala namang kinalaman yung pag-sanction at itong ginawa ni President Trump sa sitwasyon sa Pilipinas. Diba? Kung ano man yung kinabubwisitan ng gobyerno ng Amerika, ni President Trump, dito sa ICC dahil nga dito sa issue ng Palestine. Okay, wala tayong kinalaman. Well, ang may kinalaman hindi para sa akin. Nakikita ninyo na ang may kinalaman talaga para ipagkanulo etong si Pangulo Duterte ay ang bangag-bangag na gobyerno. So kasi syempre, tinanong nila doon kung ano yung magiging impact nitong ginawa ni President Trump sa pag-sanction nga dito kay sa chief prosecutor. So pinapaliwanag ni Kaufman na walang kinalaman. So ngayon, mga kababayan, sinasabi talagang paulit-ulit not only Kaufman ng ating mga magagaling na abogado na talagang ang Pangulong Duterte
ay talagang siya ay inalay. Alright? So, binanggit din dun sa interview na mayroon daw isang American prosecutor at hindi niya pinangalanan ni Kaufman na yung direct na usapan o nakikipag-ugnayan between the defense, sila yon, 'di ba? At yung American lawyer na yon, at everyday doon sila nagko-communicate kung ano yung mga hakbang, 'di ba? Regarding sa appeal or petition. Ngayon, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang ang eksena dito sa ICC. Okay? Ito ay what? Ito ay talagang pinakidnap ang Pangulong Duterte. So natanong doon kung ano daw yung parang update or yung pag-take ng oath ni Pangulong Duterte as mayor ng Davao. So syempre, ang sinasabi niya doon parang hindi niya nasakop yon. It's about, yung mga lawyers ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ngayon, mga kapalangga, talagang in-emphasize niya Kaufman doon na talagang yung mga kondisyon para mapauwi na nga ang Pangulong Duterte mula sa ICC. At dapat talagang magkaroon talaga ng, ng diplomatic na pag-uusap para mapabilis ang pag-uwi ng Pangulong Duterte. At ipinakita ng taong bayan, lalo na sa Davao, na yung pagkapanalo ni Pangulong Duterte sa Davao ay isang talagang sampal sa feslak ng mga bangag na ang Pangulong Duterte ay talagang mahal na mahal ng mga Davaoenyo, not only Davaoenyo, ng mga Pilipino dahil sa ipinakita ninyong protest vote, not only in Davao, pero kasama yung mga Duterte 10, dahil alam nyo naman yan, na nanalo talaga yung Duterte 10 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Lalo na, di ba, talagang ipinakita ng OFW yung kanilang protest vote, mga kababayan. So, doon ay tanong na, parang tinanong doon na, maaari bang, parang ang konteksto is, pwede bang sa pamamagitan ng, let's say, ng desisyon ni Bangag Jr., okay, na presidenteng Bangag, ay mapapabilis o mapapauwi ba ang Pangulong Duterte? Ang sabi dyan ni Kaufman, yes. Yes, di ba? So kitang-kita ninyo dahil siya naman ang nagpa-kidnap niyan. Dahil 2023 pa lang sinasabi ko na yun sa inyo. In-expose na natin yung mga IDs, even yung passport, pero hindi natin nilabas kasi sensitive yun, bawal yun. Di ba? Binasa ko lang sa inyo na pinapasok talaga ng Marcos Jr., ng Bangag, na si Lisa Canas, lahat sila dyan, ang ICC. Di ba? Ang mga tauhan ng ICC para ipakidnap ang Pangulong Duterte kasi akala nila pag nawala na ang Pangulong Duterte, magtatagumpay sila sa midterm election nila. Which is, hindi sila nagtagumpay, even though sa kabila ng pandaraya nila, mga palangga, nagtagumpay sila sa mga pandaraya nila at panggigipit nila sa mga party list, katulad ng BH party list at Duterte party list sa ngayon. Nagtatagumpay sila na ayaw nila take ng oath o ayaw nila pasumpain. Ito'y nanalo na nga, di ba? Pero ang eksena dito, mga kababayan, hindi sila nagtagumpay sa gusto nilang mangyari na ma-shoot nila lahat ang kanilang Senate slate. At ngayon ay pumalpak, di ba? Pumalpak dahil akala nila talagang mabibilog nila ang taong bayan. So ano nangyari? Nung pumalpak, nagdrama-drama si Bangag Jr. na mag-reconcile na lang, di ba? So ngayon, hindi din umepekto yung reconciliation.